po sa inyong lahat. Tayo po ay lumuhod para sa mga panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng pasasalamat para sa biyaya ng bagong obispo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pastol na lumilingap sa tanan. Patuloy mong ipinamamalas sa amin ang iyong kabutihan sa patuloy mong paghirang ng mga pastol na aakay sa iyong kawan. Nagpapasalamat kami sa iyo sa paghirang kay Obispo Marcelino Antonio bilang aming bagong obispo at tagapanguna. Ang pagsusugo mo sa kanya bilang aming pastol ay tanda ng iyong walang sawang pagsubaybay sa amin. Ipinapanalangin namin si Obispo Marcelino Antonio. Patuloy mo siyang pagkalooban ng pusong katulad ng sayo upang lagi siyang handang makapaglingkod at magmahal sa iyong kawan nang walang hinihinging kapalit. Ipinapanalangin din namin ang aming mga kaparian na katuwang ng aming obispo sa paglilingkod. Pagkalooban mo rin sila ng pusong masunurin at maamo upang sila ay maging mga mabuting katuwang at gagawa ng obispo sa pagtataguyod ng kabutihan ng iyong bayan. Patuloy kaming sumasamo sa iyo, kaming iyong mga anak dito sa Diocese ng San Pablo, na sa pagdating ng aming punong taga-akay at tagapanguna, maihanda namin ng ganap ang aming mga puso sa pagtanggap sa kanyang pagpapastol ng may buong kapapaumbabaan at kababaang loob. Isinasamo namin ang lahat ng ito sa iyo, upang nang sa ganon ay patuloy na mamalas ang iyong kabutihan at paghahari dito sa lupa. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Turumba, Panalangin mo kami. San Pablo Unang Ermitanyo, Panalangin mo kami. San Pedro Bautista, Ipanalangin mo kami. San Vicente Ferrer, Ipanalangin mo kami. Horacio Emperata para sa kapayapaan. Diyos na Ama, aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinananatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipinagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at pook laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kami nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan.
Ito'y aming hilin sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaysa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at reyna ng kapayapaan, Panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pablo Unang Ermitanyo, Panalangin mo kami. San Vicente Ferrer. Ipanalangin mo kami. Panalangin kay San Vicente Ferrer. Makapangyarihang Ama, kami ay naniniwala sa iyong kabutihan at kapangyarihan na ipinagkaloob mo sa mga banal. Basbasan mo at pagpalain kami mga nagsusumamo sa iyong mahal na harapan. Gaya't sa tulong ng aming mahal na patrong San Vicente Ferrer, ilayo mo kami sa anumang sakit at kapahamakan. Pagkalooban mo kami ng mapayapa at maunlad na pamumuhay. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa Angelus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. binati ng anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sama-sama po tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang pinagkakalob niya sa atin. Sa Ebanghelyo, tayo ay aanyayahan ng Panginoon na pumasok sa makipot na pinto bilang pagtugon sa nagtanong sa Kanya kung kakaunti lang ba ang maliligtas. Ngayon din po ay ating araw ng debosyon sa mahal na ina ng laging saklolon. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang ang mga makasalanan ay anyayahang magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kaawaan kami. tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimaksik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa madalas ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin.
Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya ay magaganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pag sumikapan ninyong pasukin ang makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok na katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tayo po ay sama-sama muli nagkakatipo, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa banal na pagdiriwang ng Misa ngayong Miyerkules, araw ng debosyon sa mahal na inanalaging saklolo. Tayo patuloy na pinagbubuklod ng Diyos sa ating pananampalataya, kaya itinataas natin sa Kanya ang ating mga panalangin, lalo tigit ang patuloy nating panalangin sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo. At ang salitang ipinagkakalob sa atin ngayon upang ating pagnilayan ay ang salitang pagsikapan. Mga kapatid, ano po ang pinagsisikapan natin sa atin pong buhay? Dahil marami pagkakataon na ang panyaya sa atin ay magsumikap, magsikap. Dahil kapag tayo ay nagsisikap, ang pagsisikap na ito ay magbubunga. At kapag tayo ay nagsisikap, ibig sabihin, tayo ay nagbibigay ng ating sarili. Tayo ay kumikilala. At kapag tayo ay nagsisikap, ibig sabihin, tayo ay nagpapamalas ng pagmamahal.
Sa unang pagbasa, narinig po natin mula sa pagpapatuloy ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, yung kanyang mga paalala, instructions, kung paano kahapon narinig po natin ang kanyang paalala para sa mga mag-asawa. At sa mga mag-asawang ito ay tumatawag ng pagpapasakop, pagsusunuran, dahil ang lahat ng ito ay tanda ng pag-ibig. Ngayon po naman, narinig po natin ang kanyang mahalagang paanyaya, pagtawag upang ang mga magulang ay igalang, mahalin. Kaya ang mga paalalang ito na patuloy na ibinibigay ni San Pablo ay isang paanyaya ng pagsisikap upang tumugon. Bakit? Dahil marami pagkakataon na naririnig natin na igalang natin ang ating mga magulang, sundin. Pero may mga pagkakataon minsan na hindi ito ginagawa, bagkos ay kabaliktaran. At yun yung nakakalungkot. Kaya kapag tayo ay nagsisikap, ibig sabihin, naglalaan tayo ng sarili upang maisakatuparan ito. At ito ay bunga ng pagmamahal. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin na sa paglalakbay ng ating Panginoon ay mayroong lumapit sa Kanya upang siya ay tanungin. At ang tanong niya ay, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Ang kanyang tanong ay tumutukoy sa bilang. May mga pagkakataon naman, minsan, ang ating tanong ay tumutukoy sa panahon. Kailan? Pero paano ito sinagot ng ating Panginoon? Ang sagot ng Panginoon ay hindi direkta kung marami, kakaunti, bagkos paano natin kakamtin ang kaligtasan. Kaya ano ang paanyaya ng Panginoon? Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. May tatanong natin, Father, bakit po ba makipot? Hindi ba kinakailangang malapad, malawak? Ang paanyaya sa atin, mga kapatid, makita natin na ang pintuan ng langit, ang pintuan ng kaharian ng Diyos ay nakabukas lalo tigit sa mga karapat-dapat. At may tatanong natin, sino ang karapat-dapat? Siyang narinig natin sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo sa paggamit ng Panginoon ng talinhaga. Bakit? Dahil kumakatok sila dahil nakasarado na ang pinto at sinasabi, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pero anong sagot? Hindi ko kayo nakikilala. No? Bakit? Dahil ang sabi ay, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. No? Kaya, hindi natin masasabi sa Panginoon, Panginoon, ginawa ko mga bagay na ito. Panginoon, ito ang aking tinupad. Pero ang tanong ay, paano ba tayo namuhay ayon sa kanyang kalooban? Ibig sabihin, nagiging makipot, nagiging masikip ang pinto kapag tayo ay namumuhay hindi sa kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil baka tayo, yung naglalagay sa ating sarili upang tayo ay makapasok. Maraming mga baggages at ano yun? Kasalanan. Kaya, ang paanyaya sa atin, mga kapatid, ng pagsisikap ay isang paanyaya. No? Napakahalagang paanyaya po na kapag tayo ay sinasabihang pagsikapan, magsumikap. No? Dahil ibig sabihin, may magagawa tayo.
tayo nabubuhay pa, no? At hindi pa huli ang lahat, no? Kanina ay tayo pinag-alay ng banal na misa dahil ika-4 na pong araw ni Nanay Belia. Sabi ko nga po sa pamilya, lalo tigit sa mga MBG na naandoon, no? Ay mahalagang makita yung pagsusumika kung paano si Nanay Belia na nag-head ng MBG ay nag-iwan ng tatak. At ano yun? Tatak ng pagmamahal, tatak ng ngiti. No? Kaya dapat, sabi ko, sa bawat MBG may tatak ng pagmamahal at ngiti. Yeah. Hindi nakasimakot, hindi mataray, hindi galit, kung hindi nagbibigay ng sarili dahil ganito siya. Kaya ibig sabihin, nagsisikap tayo. Dahil pangalawa, may bunga ang pagsisikap. At ang pagsisikap na ito, kapag tayo ay naging tapat sa Diyos, ay tayo mapasapiling niya. Bakit? Dahil naandun ang kanyang habag, naandun ang kanyang awa, dahil ang plano ng Diyos ay kaligtasan. Di po ba naalala ninyo, sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, lalapit sa akin na lahat na ibinigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Dahil naparito ako upang sila'y iligtas. Kaya ka po mga kapatid, ito ang ating hilingin. Nagsisikap tayong mabuhay sa mundong ito. Nagsisikap tayong maitawid ang bawat araw. Pagsumikapan din natin, manatili sa presensya ng Diyos sa pagpapakabuti upang sa huli, ang bunga nito ay buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo ng may pananalig sa kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa kanyang paghahari. Mayroong kababaang loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga gobyerno ng mga bansa naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ng mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nagpamisa, upang tanggapin nila ang mga kinakailangan nilang mga biyaya at pagpapala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy po natin ipagdasal ang kagalingan ng lahat ng mga may karamdaman, ang ating panalangin para sa ating bansa, sa ating komunidad at sa ating pong diocese, at ang ating patuloy na panalangin para sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo. Sa katahimikan po ng ating puso, ipagdasal natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Dinggin mo mga panalangin na yung sumasampalatayang bayan, kasama ni Anak ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamagitan ng Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya utang na loob ng iyong mga itinatanghi ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito pagpara sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapon ay nawa kanya kalis, muli kanya pinasalamatan, inibat niya kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Habang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa tinapay na nagbibigay buhay, arakalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay isa ni Francisco naming Papa at ni Milo Hubert na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patulin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at may dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, at ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay isa na mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang sambayan ng pinagbuklod ng pag-ibig ng Diyos, sama-sama po nating awitin ang panalangin itinuro sa atin. Sambahin ang ngalan mo,
sa amin ang kaharian mo. Dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon araw-araw at patawarin ang aming mga sala para mapatawad huwag mo kaming mahintulot sa luso at yadya mo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban na kami paano araw-araw, hiligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang kami pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapaypaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapaypaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapaypaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapaypaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapaypaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang Diyos ang ating buhay, mapalad ang mainanyayan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan na mawalay ako sa iyo. Amen. Sumikap na
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating banal na pagdiriwang at sa ating araw ng debosyon sa mahal na inanalangin sa Klolo. Ang bawat isa sa atin ay patuloy na tinatawagang magsikap. Magsikap tayo sa mundong ito upang matugunan ang ating iba't ibang mga pangangailangan. Subalit, makita natin ang kahalagahan lalo tigit ng pagsisikap na makamtan natin ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasang kaloob ng Panginoon. Nawa, sa pagsisikap na ito, tayo ay magbigay ng ating sarili upang magsumikap tayong maging tapat sa Kanyang kalooban. Muli po, ang paanyaya bukas, meron po tayong Living Rosary na alas 5 ng hapon bilang culminating activity ng ating pong month of the Holy Rosary at ang ating pong pagpaparangal sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. At muli, para po sa mga nagnanais na magpamisa sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao, ay maaari pong kumuha ng envelopes or sa mag-message po sa ating messenger para po sa mga patuloy na nakikisa online at pakipadala po ito ngayon o hanggang bukas dyan po sa mga boxes po natin sa harap o dito sa unahan o sa opisina ng ating pong parokya. Ito po ay ating sasama sa ating mga panalangin at misa from November 1 to 9. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kay tingin na pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na nagmamahal sa atin ay siya nawang duminig na inyong mga panalangin, magpagaling na inyong mga karamdaman, magpalalim na inyong pananampalataya at gumabay sa inyong buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kay taglayin ang kapaypaang kaloob na ating Panginoon. Salamat sa Diyos.